So, intelligence funds, I believe, is just a propaganda of this government to discredit our Vice President. And as we all know, she is part of the government, but the Vice President, but the Vice President's role is just to succeed the President, just in case there is something bad that will happen to the President. So, in reality, she has no power over things unless the President will be appointing her for different offices. And as we all know, in DepEd, she was removed, no? Because of the issues perhaps of intelligence funds, which I believe, again, is just the propaganda of the government. And there is no cases yet filed against her. No? Wala pa napapatunayan. And I repeat, everyone is innocent unless proven guilty. Okay. Hello. So, propaganda lang daw, sabi ko ng spokesperson. Pero parang, masama pa rin loob niya nagsabi. And last question po from our journalist. 1, 2. Hindi kasi tumutol mo ba? Good morning po. I am Jasper Pablo from Moragi National High School. I-allow pa po ba ng COMELEC na tumakbo siya bilang presidential after nung mga cases niya sa confidential fund and yung mga cases niya ng impeachment? Okay, so I repeat, everyone is innocent unless proven guilty. So, there are many instances in the past wherein someone who has an existing criminal case was allowed to run for public office. We have Trillanes, we have Estrada, Bonrevilla, Juan Ponce Enrile. So, again, they can invoke their constitutional right that they have to be heard in the court and they will be considered innocent unless the court will give their decision. And as of now, there is no finality in the cases filed against the Vice President. And the impeachment complaints are still in the House and they haven't decided yet if they will pursue this or not. And I believe hindi nasasapat ang oras kasi patapos na ang ano na yung tawag, sir? Ano na yung tawag? Yung fiscal year, Congress na, 18th Congress, mga ganun-ganon. So patapos na yung Congress natin because of the upcoming election. So I believe that all of these things will be jumped because the Vice President, I believe, is innocent of these things. So she will be allowed by the Congress. Hello? Saka syempre sa Pilipinas, kahit kung sino yung mga nakakulong, sila pang nananalo. Yes, si Kibuloy nga. Si Kibuloy na masyado The President himself, di ba may cases din siya? Yeah. Parang, spokesperson po ba kayo o mole? Keep it coming. Okay po, so thank you, Dr. Villamin. Last issue na po ba tayo, tama? Yes. For our last issue po, 4 sa 10 estudyante sa kolehiyo humihinto. Iginiit ni Senator Wing Gatchalian na dapat gawing prioridad ng gobyerno ang pinakamahihirap na estudyante bilang mga benepisyaryo ng Tertiary Education Subsidy or TES matapos lumabas sa year to report ng Second Congressional Commission na 39% o 4 sa 10 estudyante ang humihinto sa kolehiyo. Ayon kay Gatchalian, mataas ang nasabing bilang lalo pat meron ng pre-higher education law. So for other details, let us have Dr. Shebna Dizon. Ano nga role mo, ma'am? Commissioner on... Chet Commissioner. Okay. Pungsoy ulit. Chet Commissioner po, si Dr. Dizon. So tama po yun. Ayon kasi sa ulan, para sa school year 2022-2023, wala pang 1% ng mga beneficiary ng TES ay mula sa sambahayan ng mga 4Ps. Which is, yun yung talaga tina-target ng free higher education. Actually, meron namang special na provision na nilabas ng 2024, no? Sa pambansang budget, na uunahin talaga sa priority yung mga mahihirap nating mga kababayan. Kaya nga tumaas, dun sa TES grantees, tumaas yung mga grantees ng 27% dun sa 2023-2024 na school year. Siguro sabihin natin yung dropout rate na yan ay nag-ugat kasi noong 2023,
na-reduce yung tertiary education subsidy from originally 60,000, naging 20,000 na lang para sa private schools. Sa public schools naman, from 40,000, naging 20,000. At alam po ng CHED na kine-question yan ng ating mga senators, kaya lang yung policy na yon to reduce the subsidy ay para po ma-accommodate ng mas maraming estudyante. Kasi dati, we only have 200,000 slots out of 1.6 million na mga nag-a-apply for free higher education. So, ginawa namin yun para maka-accommodate ng mas maraming estudyante. Kaya lang, sabihin natin meron silang free tuition, however, hindi po namin ma-cover yung mga allowance nila, yung mga pamasahe nila, yung mga pang-project nila, hindi po yung mako-cover ng government. Kaya naman, yung iba, nagda-drop out na lang dahil din sa kahirapan. So, para naman sa CHED, sabi nga natin, if you want to be successful, you also have to sacrifice something. Lahat naman tayo ay may mga problema. Tinutulungan sila ng gobyerno, sana tulungan din po nila yung kanilang mga sarili. However, despite that, meron po tayong mga ginagawang intervention. Yan. Unang-una po, pinag-aaralan po namin, nire-review namin, ina-assess namin yung best allocation, katulad po ng sinabi ni Senator Win Gatchalian, yung mga para mas mapalalim pa yung pagtulong natin sa ating mga estudyante. Nag-explore din kami ng creative solutions to expand the access to higher education. Katulad ng pwede kayang magbigay ng student loan or pwede kayang kumuha muna sila ng short-term degrees, mag-working student muna sila and then come back later pag meron na silang budget for that. Diba? So, pwede po yun. Opo, sa ibang bansa kasi meron talaga silang student loan. Oo. Although, siguro, pwedeng mag-offer din yung iba't ibang mga ahensya na may kakayanan na mag-offer ng ganun para matulungan po natin ang isa't isa. Hindi po ba? Okay. Meron po ba tanong? Okay, so questions? Hello po ulit. I am Charles Nathaniel Gabriel from Marawi. My question is for Dr. Shebna Dizon. My question po is, ano po yung masasabi niyo sa mga Borgese students na nagbe-benefits po kaysa sa mga mahihirap sa ibang universities? Ayan. I think in that issue po, kailangan palawigin din yung paraan ng screening. Yung screening na ginagawa kung sino man po ang naka-assign dyan. Para hindi naman po magkaroon ng ganyang benefit pa yung mga hindi naman na nangangailangan. Hindi po ba? Katulad ng nangyayari, merong mga 4Ps na pagkuha nila ng mga allowance na nila para dapat sa mga anak nila ay iniinom lang nila, sinusugol nila, pinangre-reban nila. That happens. Totoo yan. Nangyayari yan. Marami akong kakilalang 4Ps na gumagawa nun. Pero, syempre, kailangan nilang i-assess din yung sarili nila, di ba? Kailangan ba namin yun? Or mas... Yan. Oo. Mas maganda kaya na ilaan talaga nila dun sa studies ng mga anak nila. Okay? Meron pa po ba? Okay, we still have another question. Ang hirap nung... Ano ko na yan? Bourgeoisie. Kaya ka nagulat ako na ito. Bourgeoisie pala. Hello po, good morning. I'm Romelo Yanrida from Marawi National High School po. So, nabanggit po kanina na about sa 4Ps po. What are your thoughts po sa mga officials po natin dito na pinaprioritize nila yung mga kamag-anak po nila na makatanggap ng mga gantong programs na supposed to be para sa mga nangangailangan po? Okay, yan. Sabi ko nga kanina, I think that is a form of corruption. Yan, corruption na po yan. Hindi dahil kumukuha sila ng pera, kundi dahil pinaprioritize nila yung mga kamag-anak nila na sila lang yung nagbe-benefit. Which is dapat hindi. Dapat maglaan yung gobyerno or magbigay yung gobyerno ng tamang, ang tawag doon, supervisor para dyan na hindi dapat kamag-anak ng mga nakaupo, lalo na sa mga barangay. Di ba? So kapag nakatayo, pwede. Okay, so that concludes our... Ilang issues po yun? 5 issues. Now with regards to our DSPC updates, at least medyo first-hand po yung information. Somehow ay maswerte tayo kasi ako po ay naglilingkod sa regional schools, sa regional level. So, though it's chismis po